So paano ba tayo maghahanda? Unang-una, kilalanin natin na tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tuloy tayong nagkakasala. Subalit, masagana ang habag ng Diyos na ang bawat isang lumalapit sa Kanya ay hindi niya tatanggihan na patawarin kung ito ay humihingi ng tawad. Dito po papasok yung kahalagahan ng sakramento ng simbahan. Anong sakramento ba ito? Sakramento na? Confession. Yan. Tugtungan natin. Confession and reconciliation. Kasi pag nag-umpisa lang po tayo, ipinapayag lang natin yung ating mga kasalanan, yung ating pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Subalit, pag reconcile tayo sa Panginoon, naging ganap. Naugnay muli yung ating magandang relasyon sa ating dakilang Yahweh El Shaddai dahil dumadalo yung biyaya ng pagpapatawad niya at tayo ay binibigyan ng panibagong pagkakataon para tayo ay tumahak sa daan na kanyang inilaan sa atin, ang daan ng katwiran at tayo ay magkumpisan. Hindi naman sinasabing bawal magkumpisan direkta sa Panginoon. Pero sadyang napakahalaga po ang sakramento ng kumpisal kung kaya nilagayan ng ating dakilang Diyos sa inang simbahan nang sa gayon marinig po natin kung ano ang sasabihin ng lingkod ng Diyos sa panahon na tayo ay nagkukumpisal. Tandaan po natin ang kumpisal, hindi po ang pare ang nagbibigay ng patawad sa ating mga kasalanan. Hindi po. Sila ay kumakatawan lamang sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung pagpapatawad na kanilang ginagawad sa mga nagkukumpisal, yun po ay pagpapatawad ng Panginoon. Amen? So, kailan tayo kumumpisal? Siguro, kung hindi ako nagkakamali, 1, 2, 3, o higit pang taon, hindi na kayo nagkukumpisal. Tama ba? Amen. Yan. So, paalala sa atin na huwag nating i-neglect yung napakasagana na sakramento ng ating inang simbahan ang tayo po ay magkumpisal. Amen. At gawin po natin yung pinagbibili ng pare sapagkat yun po ang kalooban ng Panginoon na iparating sa atin, ipayag sa atin. Pangalawa, sa ating paghahanda, kagaya sinabi ko kanina, hindi titigil ang kalaban, ang kapangyarihan ng kadiliman, na tayo ay pilit ilayo sa Panginoon. Na pilit mag-aalok ng panibagong daan. Daan na maluwag, daan na komportable, kalagayang komportable. Subalit kung hindi tayo mapagmatsyag, hindi tayo magiging maingat, kasi yung pansamantalang na-enjoy natin ang comfort sa buhay, doon po papasok ang kapangyarihan ng kadiliman para isangtabi natin ang Diyos dahil inaakala natin na siya ay hindi tumutugon sa ating kahilingan. Tandaan po natin, hindi lahat ng mabubuting bagay na nagaganap sa buhay natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung gift of discernment dapat atin pong pagningasin, atin pong i-exercise yan sa ating buhay pananampalataya nang hindi tayo malinlang ang isang oportunidad na dumating sa buhay natin, akala natin mula sa Panginoon, hindi pala. Marami sa Biblia tayo mababasa na gumagawa ng kabutihan, subalit hindi pala mula sa Panginoon. Ang halimbawa, mantatawas, mangkukulang, manggagamot, yung tinatawag lang na faith healer. Yun po ay hindi nagmumula sa Panginoon. Nagpapagaling ba sila? Hindi, oo. Nagpagaling? Nagpagaling. Maraming dumalapit doon sa mga albularyo, gumagaling. Pero ang tanong, galing ba sa Diyos yung kagalingan natanggap ng isang tao lumalapit sa albularyo? Hindi. Yan po ay kapangyarihan ng kadiliman. Bakit gumagaling? Kasi isang uri ng panlilin lang ito nang sa gayon, ikaw ay tatalima sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya nga sabi ko, suriin po natin mabuti at i-exercise po natin yung gift of discernment nang sa gayon. Makita nating malinaw kung ang bawat oportunidad, biyaya na dumating sa buhay natin ay nagmumula sa ating dakilang Yahweh El Shaddai o ito isang panlilin lang ng kapangyarihan ng Diablo.
Pangatlo mga kapatid, sa ating paghahanda, napakahalaga na ang bawat butil ng mabuting balita na ating napapakinggan, hindi lamang sa dakong ito tuwing araw ng Biyernes. Kung tayo ay araw-araw nakikinig ng mabuting balita sa bilang pinagpala, tayo nagsisimba, tayo ay dumadalo sa iba't ibang gawain, sikapin po natin anuman ang ating napapakinggan, anuman ang ating natutunan, dapat po natin hingin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos upang ito ay ating mais sa buhay. Tandaan po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa mga aral na ating natutunan ay mararamdaman lang po natin ito kung ito ay ating isinasabuhay. Dahil dito po makikita yung ating pananampalataya. Natuto ka, subalit hindi mo ginagawa, sabi nga ng Biblia, walang kabuluhan ang iyong pananampalataya kung ito naman ay hindi mo isinasagawa. So ang ating natutunan, ating pananampalatayanan, at ito po ay ating isa sa buhay. Narinig mo ang sa aral. Magpatawad ka. Sarap sa tingang pakinggan, magpatawad ka. Kaso lang, mayroon ka talagang tao hindi mo kayang patawarin eh. Kasi, ibinigay mo na yung palad mo, nginat-ngat pa lang yung braso. Kaya, ang sama talaga ng loob mo, hindi mo kayang patawarin. Pero ang aral ng Panginoon, magpatawad ka. Kasi tuwing araw ng tayo ay sumasamba sa Panginoon, mayroon tayong handog. Sabi ng Panginoon, huwag kayong pumunta sa pagtitipon para sa panambahan kung wala kayong dalang handog para sa Panginoon. Ang unang handog natin sa Panginoon yung ating sarili. Gawin po nating ganap yung ating pagsamba sa Panginoon, yung ating sarili, buhay na handog, kalugod-lugod sa Panginoon. Pangalawa, yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, handog po natin sa Panginoon. Yung time po natin na tayo nagbigay ng panahon para pakinggan ang mabuting balita ng Diyos, yan po ay handog natin sa Panginoon. Kaya mahalaga na sa tuwing tayo ay dumudulog sa panambahan sa ating Panginoon, mayroon po tayo dalang handog. Ano man ang handog nito, basta mayroon kang dalang handog. Pero ang sabi ng Biblia, kapag naalaala mo na sa iyong paghahandog sa Panginoon, mayroon ka palang kagalit. Mayroon kang hindi kasundo. Ang sabi ng Biblia, iwan mo muna ang iyong handog, bumalik ka doon sa tao, makipagkasundo ka, saka ka lang magbalik sa akin at gawin mo yung paghandog bilang pagsamba sa akin. Ay hindi mo ginagawa kasi masama ang loob mo. Sinong loge? Yung hindi mo pinapatawad o ikaw na hindi nagpapatawad? Yung hindi nagpapatawad. Correct. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang agrabyado po lagi, yung taong hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po natin makokontrol ang bawat isa sa atin kung ano po ang pwede niyang sabihin laban sa iyo. Ano ang pwedeng magagawa niya laban sa iyo. Subalit, ikaw ay mayroong 100% na may control sa sarili mo paano ka mag-react sa Kanya. Paano mo i-address ang ganong sitwasyon? Minumura ka ng minumura, wala ka namang kasalanan. Gagantihan mo ba ng mura o hindi? Tama nga nga. Yeah? Napakabilis po nating mag-response kung ano po yung ginagawa sa atin. Pero sabi nga ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Ginawang ka ng masama, sabi ni San Pablo, gapiin mo yan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Huwag kang gumanti. Din ang sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihiganti. So wala tayong karapatan, anuman ang ginawa sa atin ng ating kapwa, para sila ay paghigantihan, kundi upang ibigay yung aral natin natutunan, ipadama natin yung pag-ibig. Tandaan po natin mga kapatid, na ang anumang kasamaan ng isang tao, pag patuloy itong nakaranas ng kabutihan sa kanyang kapwa, magbabago po ang kanyang buhay. Kasi kikilos po ang kapangyarihan ng Diyos upang ang taong ito ay hipuin
sa mga bagay-bagay na nakikita at nagaganap sa kanyang buhay. Dahil po, ang Diyos laging gumagamit ng instrumento para sa isang tao na magbabalik loob sa Kanya. So, ilan na po yun? Ano yung una? Ayan, tatlo. Ano yung una, sister? Sabi ko nga sa inyo, mahirap talaga tanda ng aral ng Diyos. Ano? Tayo ay hindi ng tawad at lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal at pagbabalik loob. Pakipag-isa muli sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi ko na, wala ko dalala. Pagpapatawa, ano na? Yan, magbigay ng oras para sa Panginoon. Gawin yung ano yung mga natutunang aral. Pangatlo, pagpapatawad, sabi ng Sister Bea. Totoo po yun. At marami po ang paraan ng paghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero hindi ko naman pwedeng isa-isahin yun. Mag-overtime po tayo, aabot tayo ng umaga. At kawawa naman si Brother Ted, layo po ng pinanggalingan yan, madadamay pa.